So what's good mga Lodi? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So matatalakayin nga natin ngayon ay ang chapter 216 ng Tokyo Revengers. So simulan na nga po natin to agad. Let's go! So mga Lodi, konting recap nga muna tayo sa chapter 215 ng Tokyo Revengers. Sa chapter ng iyon ay doon nga natin nalaman na ang Brahman Gang nga daw ay may rumored na masigit pa nga daw ang Brahman Gang sa Yakuza Gang na isang delinquent biker gang at binubuo nga daw ang gang na ito kung saan ay halos lahat ng mga miyembro ng nasabing gang ay puro matatanda at binalaan nga din ni Inupi si Takemichi na mag-iingat nga daw ito. At sa chapter nga ding ito ay dito na nga ding nagdesisyon si Takemichi sumali sa Brahman Gang. So let's proceed to next chapter, ang chapter 216 ng Tokyo Revengers. So nang niyaya nga ni Kawaragi Senju si Takemichi na magkita nga daw sila sa Harajuku ng 3 PM tomorrow. To make story short ay dumating nga si Takemichi sa Harajuku gaya ng pinag-usapan at doon nga ay may tumawag sa pangalan niya at nanghingi ito ng pasensya. Pasensya na daw sa paghihintay at pahabol pa nga neto kay Takemichi na tara na at magsha-shopping na daw sila. Nang lingunin nga yun ni Takemichi ay laking pagtataka nga neto kung sino daw ba, siya daw ba. At mga Lodi, dito na nga nagsisimula ang chapter 216 ng Tokyo Revengers. Kung saan ay na-confused nga ito sa kanya at ipinalala niya nga kay Takemichi na di ba nga nag-promise siya sa kanya kagahapon. So mga idol, dito na nga naging malinaw kay Takemichi na si Kawaragi Senju pala iyon. At doon nga ay gulat na gulat si Takemichi sa appearance si Kawaragi Senju. At napasigaw nga si Takemichi babae pala daw siya. At ang sagot naman ni Kawaragi Senju sa kanya ay masyado daw siyang maingay. Si Takemichi nga ay sobrang naguguluhan na may halong pagkagulat kaya kinonfirma niya nga ulit kay Kawaragi Senju na siya daw ba talaga ang leader ng Brahman Gang. At ang sagot naman ni Kawaragi Senju sa kanya ay oo siya nga. At kung wala na nga daw siyang problema o tanong ay pwede na ba daw silang lumarga. At dun nga mga Lodi ay naastigan si Takemichi. Syempre hindi na si Takemichi, isa nga din ako sa naastigan, nagulat at naelib. Sa katotohanan, isa pala sa 3 deities ng Tokyo ay isang babae. It's so fucking cool mga Lodi. So habang naglalakad nga silang dalawa ay naglabas nga si Kawaragi Senju ng isang credit card. Na ang credit card nga daw na iyon ay pagmamay-ari ni Takeyomi Akashi. At sinabi nga din ni Senju kay Takemichi kung bakit sila magsha-shopping. Kasi sinabi nga daw ni Akashi sa kanya na gawin niya nga daw yung mga ginagawa at gustong gawin ng isang babae. Then ako na maglilinaw mga idol na yun nga yung napiling gawin ni Senju, ang mag-shopping. Remember mga idol, I dislike. At dito nga din mga Lodi ay ipinaliwanag at tinukoy ni Senju kay Takemichi na si Takeyomi Akashi nga ang number 2 ng Brahman Gang. That means mga Lodi na si Takeyomi Akashi nga ang Vice President Leader ng Brahman Gang. At kumiti nga si Senju kay Takemichi at sinabi niya nga kay Takemichi na masaya nga daw siyang sumali si Takemichi sa Brahman Gang kasi halos lahat nga daw ng miyembro ng Brahman Gang ay puro adult at si Takemichi nga lang daw ay ang mas malapit sa kanyang edad. Wait mga Lodi, di ba nga kaganina ay di ba nag-recap tayo sa chapter 215 ng Tokyo Revengers kung saan ay sinabi nga ni Inupi kay Takemichi na puro ano nga daw, napapalibutan nga daw ng matatanda o binubuo nga daw ng matatanda ang Brahman Gang. At rumors pa nga lang yon. At dun nga ay sa sinabi niyan, sinabi na nga ni ano 'di ba, sinabi na nga ni Kawaragi Senju. At yun nga ang nagpatunay na totoo 'di ba? Totoo nga, hindi na rumors, totoo na talagang yung binubuo ang Brahman Gang ng mga matatanda. Actually, siningit ko lang to, wala to sa script. Pero yun nga, at least 'di ba? Totoo. So, let's go back na. Then, pagkatapos na nga sabihin niyo yung kay Takemichi ay eto na nga mga Lodi yung shopping moment. Kung saan ay namili na nga si Senju ng mga nagugustuhan niyang damit. Kung saan nga ay papalit-palit nga ito ng store na pagbibilhan ng damit. Sa bawat store na madaanan nga nila ay kung may nagugustuhan nga siya doon ay binibili niya. Kung saan ay si Takemichi nga ang tagahawak ng mga nabibili ni Senjung damit. Kaya pala sinama si Takemichi na para tagahawak lang. At dito nga din nakita ni Takemichi ang isa sa personalities ni Senju without gang's uniform ay isa nga itong carefree na may pagkaisip bata, diba kagaya nga ni Manjiro Sano which also known as Mikey. At sabi pa nga ni Takemichi sa isip-isip niya na si Senju ba talaga ang leader ng Brahman Gang. At mga idol, gusto ko rin palang malaman kung nakitan din ba kayo kay Senju or ako lang. Pero malamang syempre kayo din nakitan din kayo sa kanya.
Syempre nagulat nga din tayo na nalaman natin babae pala siya. So rate nyo nga 1 to 10 kung gaano ka-cute si Senju para sa inyo. Rate nyo 1 to 10 mga idol sa comment section. Then sa kalagitnaan nga ng pagsha-shopping nila ay nagtanong nga si Takemichi kay Senju tungkol kay Takeyomi Akashi na paano at ano ang alam niya tungkol kay Takeyomi Akashi. At may pahabol pa nga si Takemichi na si Akashi nga daw ay ang former first vice president leader ng Black Dragons. At doon nga ay sumagot si Senju kay Takemichi kung saan ay sinabi niya ngang si Takeyomi Akashi nga daw ay ang nakatatandang kapatid niya. At ikinagulat nga yun ni Takemichi. At ang real name nga daw niya ay Senju Akashi. At ang Kawaragi Senju nga daw na pangalan ay ginagamit niya lang as professional work name. That means sa loob lang ng gang. At na-mention nga din ni Senju kay Takemichi ang isa sa former vice captain ng Toman. At pahabol pa nga neto ay sure daw siyang kilala ni Takemichi yon. Yun nga ay si Haruchio Sanzo. Pagkatapos niya ngang sabihin iyon ay sinabi niya nga kay Takemichi na kapatid niya nga din daw iyon. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya ay take this short info. Si Haruchio Sanzo nga ay ang former 5th Division Vice Captain ng Tokyo Manjigang at ngayon nga ay siya ang number 2 ng Kanto Manjigang na pinamumunuan ni Mikey. And I think mga idol na isa nga din siya sa dahilan ng pagkakabuo ng Kanto Manjigang. At kung nakuha nyo ng impormasyon na yon ay balik na tayo. At nung malaman nga iyon ni Takemichi na kapatid pala ni Senju si Sanzo ay nashock nga si Takemichi kasi big news nga yung nalaman niya. Pagkatapos ngang sabihin niyo ni Senju ay lumabas nga ito ng dressing room at sinigaw niya nga kay Takemichi na siya nga at ang kanyang mga kapatid ay sadyang maywaga. Pero hindi naman talaga yon yung nakakaano sa picture na to kasi tignan niyo naman. Lumabas nga si laking gulat nga ni Takemichi kasi lumabas nga si Senju ng dressing room nang naka-sports bra lang. Then tinanong nga ni Takemichi si Senju kung nasa Brahman ba daw si Sanzo. At sumagot nga si Senju kay Takemichi na hindi nga daw interesado si Sanzo sa kanya. At pati na nga daw sa mataas na pwesto sa Brahman Gang. At kahit nga daw sa lakas ni Senju ay hindi nga daw siya interesado. Pati na nga daw kay Takeyomi Akashi ay never daw siyang magiging interesado. At yun nga daw ang dahilan kung bakit sumali si Sanzo sa Kanto Manjigang. Pagkatapos ngang marinig lahat iyon ni Takemichi ay nagulat na naman ito. Pero this time nga ay sobrang gulat. Na tipong napatakip pa talaga sa bibig si Takemichi kasi mga idol naalala nga ni Takemichi na na-encounter niya na nga si Sanzo sa present nang hinahanap niya si Mikey. At pagkatapos niya ngang maalala iyon ay naging malinaw nga din kay Takemichi na ang Kanto Manjigang nga ay yung pala ang magiging Bonten Gang na isang criminal organization kung saan ay talamak hanggang na ito sa karahasan at krimen sa future na nadatna ni Takemichi. At habang iniisip nga yun ni Takemichi ay hinaya na nga siya ulit ni Senju na magpatuloy nga ulit sa pag-shopping at pumunta na ulit sila sa next store. Pero may naglalaro pa rin nga sa isip ni Takemichi at narealize nga ni Takemichi na napakalaking party din pala ni Senju Akashi bilang leader ng Brahman Gang sa mission niya. Habang naglalakad nga sila ay nakakita sila ng isang ice cream vending machine at nirecommend nga ni Takemichi ang Choco Mint flavor at initially doubtful nga si Senju sa flavor combination ng ice cream na ito. At nang matikman niya na nga ito ay halos natuwa nga ito ng sobra at sinabi niya nga kay Takemichi na sobrang sarap daw nun. At naganda na nga si Senju para umalis at gumiti nga ito kay Takemichi at nagpasalamat para sa araw na iyon. At kumaway na nga ito kay Takemichi papaalis at ipinaalala nga niya nga kay Takemichi na meeting nga daw ang Brahman Gang kaya wag niyang kalimutan. At nagbiro nga si Takemichi sa kanya na hanggang kailan daw niya pananatilihin yung ice cream stick sa kanya. At sumagot naman si Senju sa kanya na gusto niya daw kumain ulit sa susunod ng ice cream kasama si Takemichi at ganun pa rin daw dapat ang flavor ng ice cream. At nag-promise naman si Takemichi. Puta mo ka nangangamoy away to kay Hinata Tachibana. At ipinabato nga ni Takemichi kay Senju ang stick ng ice cream. At nung hinagis na nga niya kay Takemichi yung stick ng ice cream at nasalo niya na ito ay nakakita nga si Takemichi ng isang vision kung saan nakita niya si Senju na namatay. Nasaktong sa mga kamay niya ito nakahiga. At doon nga natapos na ang vision ni Takemichi kung saan ay laking gulat nga ni Takemichi at malamang tayo nga ding mga manga readers ay halos lahat tayo ay ginulat din ng vision ito.
At narinig na nga ni Takemichi na nagbabay na nga si Senju at dito na nga tapos ang chapter 216 ng Tokyo Revengers. At dito na nga pumapasok at nagsisimula ang chapter 217. Naglalaro pa nga din iyon sa isip ni Takemichi habang naglalakad silang dalawa ni Draken sa street ng Shibuya sa Tokyo. Then habang naglalakad nga sila ni Draken ay nagstop nga sila sa harapan ng Brothels Hotel kung saan nakatira ang mga prostitute na babae, which is alam naman natin. Doon nga nakatira si Draken. Then doon pala talaga sila papunta ni Draken. At nagulat nga si Takemichi at nagtanong siya. Sabi niya nga kay Draken ay doon pa rin pala daw siya nakatira, which is bring back memory nga iyon kay Takemichi at throwback. Well, sumagot naman si Draken sa kanya na may mga bagay doon ay hindi kayang punan ng kinikita ng white shop niya. Kaya malaking bagay pa rin daw sa kanya na doon siya nakatira kasi nakakapag-provide nga daw siya ng pera. Which is iba yung sa buy shop at kinikita niya doon sa tinitirahan niya. Extra income nga kumbaga. At nung pipindutin na nga ni Takemichi ang buton ng elevator papunta sa 4th floor na tinitirahan kung saan nakatira si Draken, ay pagdangpi pa nga lang ng daliri niya sa buton ay nagkaroon nga siya ng visualize kung saan ay may color red stain o kakulay ng dugo siya sa kanang bahagi ng kanyang damit. At laking gulat nga ni Takemichi yon. Which is ilang minuto pa nga lang ay nawala na agad pag blink o pagkurap lang ng mga mata niya. So yun nga mga idol, nagkaroon nga ulit ng vision si Takemichi na talagang iginagulat ni Takemichi yon mga idol. Then balik tayo. Then nagtanong nga sa kanya si Draken na ayos lang ba daw siya. Kasi nawiwirdan nga si Draken sa ikinikilos niya mga lodi. Pero hindi nga napansin iyon ni Takemichi kasi naglalaro pa nga din iyon sa isip niya yung vision nakita niya. At laking pagtataka nga nito ni Takemichi. Ang hindi magtataka doon mga lodi, tignan mo naman. Nagkakulay red ka sa inyong damit, tapos biglang pagkablink lang ng mata mo nawala na. Diba ang weird nun? So yun nga, ganun nga yung nararanasan ni Takemichi. Parang inisip niya baliw na siya. Pero abangan nyo hanggang dulo mga lodi kasi dito nga i-confirm kung ano yung bagong kapangyarihan na yun ni Takemichi. That's fucking confirm. Then balik tayo, sorry ha, ang dami kong sinisingit. So yun nga, then inintroduce nga ni Draken kay Takemichi ang boss niya. At gaya nga ng personalidad ni Takemichi ay syempre nagpakita nga ito ng respeto sa boss ni Draken at bumati ito. Then lumakad na nga sila sa hallway papunta sa tinitirahan ni Draken. Which is kagaya pa rin naman ng dati ay mga babae pa nga ding nangungulit kay Draken at wala na ngang bago doon para kay Draken. Pero promise, kung ako yon mga lodi, iisa-isahin ko sila. Charot-charot lang syempre. At bumulong nga si Takemichi kay Draken na yung mga babaeng nakita niya daw doon nung huli siyang dumalaw ay sila pa rin ba yun? At nga pala note, di ba nga dumalaw na sila doon? Pumunta na sila doon. Di ba nga yung pati nga din si Mitsuya, di ba dinala na ni Draken doon? Yun nga. Then sumagot naman si Draken na that they are not. At pahabol pa nga ni Draken kay Takemichi ay kahit gaano pa daw kalupet o kaganda ang takbo ng mundo ay magbabago pa rin daw ito. Well, dyan ko lang mas inintindi yung pahayag o sinabi ni Draken. So, balik tayo. So now, then nakapunta na nga sila sa room ni Draken. At sabi nga ni Takemichi kay Draken ay sobrang laki nga daw nun. At sumagot naman si Draken na storage room nga daw yun. Then nang makita nga ni Takemichi ang mga pictures ni Draken ay galak nga si Takemichi makita ang mga koleksyon ni Draken ng pictures. Kasama ang mga miyembro ng Toman. At sa mga pictures ngang iyon ay meron ngang isang nangingibabaw. Which is yun nga ay yung picture ni Emma Sano. Then pagbulong nga ni Takemichi ng Emma ay sinabi nga ni Draken sa kanya nung narinig niya yung Emma ay I still dream about her o nananaginip pa rin daw siya kay Emma. At may pahabol pa nga si Draken sa kanya na kaya kailangan niya nga daw tulungan o iligtas si Mikey. At dito na nga medyo natulaling si Takemichi mga idol kay Draken. At pahabol pa nga ni Draken ay hindi niya nga daw maaaring iwanan o talikuran si Mikey. Well, dito na nga natin napapansin. Gustong-gusto talaga ni Draken may ligtas si Mikey sa dinadaanan netong maling landas. At dito nga nakita nating bumulong sa isip-isip ni Takemichi na yung pala talaga yung dahilan ng pagsali ni Draken sa Brahman Gang ang mailigtas si Mikey. At pagkatapos ng magsalita ni Draken ay nagtanong nga ito kay Takemichi na ano ba daw si Mikey sa future.
Well, sumagot naman si Takemichi na sobrang payat nga daw nito at mukha nga daw itong laging mukhang puyat. Which is makikita naman natin ito sa mga mata niya na napakalaki nga ng eye bags. At sinabi nga din ni Takemichi kay Draken na pinamumunuan na nga daw ni Mikey ang Brahman Gang sa mga panahong iyon. Which is ako na maglilinaw mga idol na ang gang nga na iyon ay ang Bonten Gang na isang criminal organization sa future timeline na nadatnan ni Takemichi na pinamumunuan ni Mikey, kung saan ay dito nga ay hindi na nga mapipigilan si Mikey sa pagiging masama nito. Which is nakita nga din natin ito noong mga nakaraang chapter na nagawa niya ngang patayin si Takemichi sa pamamagitan ng pagbaril dito ng ilang beses, at pagkatapos niya ngang gawin iyon ay tinangka niya nga ding magpakamatay. Pero gayon pa man daw ay buhay nga daw si Hinata, Tachibana at ang lahat, at nabubuhay na nga daw ang lahat ng masaya. Which is nakita naman natin iyon sa huling latest present timeline na nadatnan ni Takemichi, kung saan ay di ba nga kinasal pa nga si Pachin sa girlfriend niya lang noon, at ang lahat nga ay successful na. Masaya na nga ang lahat, maliban lang talaga kay Mikey. At dito nga ay nag-bring back memory ulit kay Takemichi yung ipinangako ni Mikey, kung saan ay nag-usap silang dalawa bago buwagin ang Tokyo Manjigang 2 years ago. Napoprotektahan nga daw ni Mikey ang lahat sa loob ng 12 years, at pati na nga din daw si Hinata Tachibana hanggang sa magkita nga ulit daw sila sa loob ng 12 years na yon. At dito nga mga idol ay napagtanto ni Draken ng lahat nang marinig nga lahat iyon ni Draken kay Takemichi. Napagtanto niya nga na yun, na kung bakit yun yung napili ni Mikey gawin. Which is dito nga din natin nalaman yung mga nangyari sa loob ng 12 years na nakakagulat talaga mga lodi. Dito nga ay na-realize ni Draken na siguro nga ay alam na ni Mikey ang mga mangyayari 2 years ago. Which is ang napili nga ni Mikey paraan ay gusto niya ngang magalit at magtampo sa kanya ang lahat ng mga kaibigan niya. Which is yun yung napili niyang way para mailigtas ang lahat at mailayo sa kanya, kasi naniniwala siguro si Mikey siya ang dahilan ng lahat. At siguro ito nga yung way ng paglayo niya sa mga ito para mailigtas sila, kung saan ay inaway at binugbog niya nga daw ang lahat ng upper members ng Toman na sila Draken, Mitsuya Chifuyu at Peiya nang mag-isa lang siya. 4 versus 1 mga lodi. Paulit-ulit niya nga ang ginawa iyon para nga lang magtampo at lumayo na sa kanya ang lahat. Kung na sacrifice pala talaga yung ginawa ni Mikey mga lodi, para mapulpil lang niya yung promise niya kay Takemichi na may ligtas ang lahat. Which is nangyari naman iyon, di ba? 100% lang nangyari iyon. Pero ang kapalit naman nun ay kumawala nga si Mikey sa pagiging masaya at tinahak nga neto ang madilim na landas. Which is yun nga yung pala yung nangyari sa kanya, kaya siya naging leader ng Bonten Gang na isang criminal organization. Then balik tayo, pagkatapos ngang mapagtanto lahat iyon ni Draken ay ngumiti na nga ito at tumayo na ito kasi alis na nga sila, at ipinaalala niya nga kay Takemichi na yan talaga ang dahilan kung bakit sila sumali sa Brahman Gang. Goal nga nila parehong mailigtas si Mikey sa maling landas na itong tatahakin sa past na yon. Which is yun naman talaga ang goal ni Takemichi simulat sa pool ng pagbalik niya sa fast ulit. Kaya tangina, solid to mga lodi yung final arc na to. Abangan natin yan. At habang papaalis na nga silang dalawa ni Draken ay may nabangga nga si Takemichi na babae, kung saan ay may hawak itong tomato juice, at natapunan nga si Takemichi ng juice na iyon. At sabi nga ni Takemichi ay parang kulay dugo daw iyon. At pagkatapos niya ngang sabihin niyon ay doon nga ay may nag-spark sa utak ni Takemichi, at yun nga yung vision niya na nakita niya bago sila pumunta doon sa elevator pa lang, kung saan ay nakita nga ni Takemichi sa vision iyon na meron siyang kulay red stain, which is katulad nga ng kulay iyon ng dugo sa kanang bahagi ng kanyang damit. Which is yun pala iyon, pero hindi nga iyon dugo, kundi tomato juice lang pala na kulay red. Siyempre, di ba, tomato nga yun, kulay red. At dito
Lodi.